buhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo'y nangaligtas. 6. At tayo'y ibinangong kalakip niya na at pinaupong kasama niya sa kalangitan kay Kristo Jesus upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandang loob sa atin kay Kristo Jesus, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating we say by grace what it means. Tayo naligtas sa biyaya. Naligtas tayo sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. Ano po ang ibig sabihin nito? Dito po, maminamal, marami pong hindi nakakaintindi ng mga katagang ito, maminamal, yung katagang grace. Ano ba ibig sabihin nito? Kaya nga meron pong mga mananampalataya ngayon sa isang sekta na once you save, save forever. Kasi nga, naligtas daw tayo sa biyaya. Naligtas tayo sa pananampalataya sa pamagitan ng biyaya, sabi rito, maminamahal. Kaya nga, ang pagkaintindi nila, once na sila po ay ligtas na, hindi na raw pwedeng agawin yung kaligtasan, kahit sila po ay magpakalunod na sa kasalanan. Ngayon, maminamal, gusto ko pong ipaunawa sa inyo, maminamal, na ano bang ibig sabihin nitong grace? Ang grace, maminamal, ang sabi po ng banal na kasulatan, yung pong God demand perfect obedience, but we fail. Ang Diyos, maminamal, hinihingi po yung perfectong pagsunod. Yung ating lubusang pagsunod, pero para tayo maligtas, pero hindi natin mga minamal na ibigay. Kaya nga sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo mapapahamak. Hinihingi ng Diyos yung obedience, yung pagsunod. Gaya ng mababasa po natin sa Mateo 16 o 19, talatang 16 hanggang 19. Isang taong ubod ng yaman, maminamahal, yung the rich young man, lumapit sa Panginoon. Alam niya, maminamal, na ang kanyang kayamanan ay walang kabuluhan. Pero ang gusto niya, maminamal, magkaroon siya ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Ibig sabihin, ayaw niya, maminamal, ng mahirap na buhay. Gusto niya, maganda, masagana ang buhay niya dito sa lupa. At the same time, pagdating niya sa kabilang buhay, pagdating sa langit, ay gusto niya pa rin ng magandang kalagayan doon sa langit. Kaya nga lumapit sa Panginoon. Basahin po natin Mateo 19, talatang 16 hanggang 19. Mga minamahal, ang hinihingi ng Diyos ay perpektong pagsunod. Sabi, kung gusto mong maligtas, kung gusto mong mabuhay, sabi rito, mga minamahal, sundin mo ang mga utos. Basahin po natin ang Mateo 19:16 hanggang 19. Dito sa aklat po ng Mateo, kabanatang 19, talatay 16 hanggang 19. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti na tapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen. Amen. Maminamahal, ang Diyos ay humingi ng tinatawag na perfect obedience. Yung pagsunod. Amen. Pero gaya ng sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, walang nakaabot sa kalatian ng Diyos. Sabi ng Roma, Kapitulo 3, talatang 10, ang lahat ay nagkasala nga. Ang lahat ng tao, mga minamahal, ay hindi nakaabot sa kalatian ng Diyos. Nagkasala. Pero, maminamahal, dahil sa biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon, gaya ng mababasa po natin sa mga talata, maminamahal, nasa pamagitan ng pananampalataya sa mahal na Panginoon Kristo, tayo po, maminamahal, ay nakatanggap ng katuwiran. Tayo po, maminamahal, ay nagkaroon ng kaligtasan dahil po sa pananampalataya sa mahal na Panginoon Kristo. God demand perfect obedience, but we failed.
Tayo bigo. Hindi po natin kayang ibigay yung hinihingi ng Diyos, yung pong perfectong pagsunod. Pero ang biyaya ng ating mahal Panginoon, dahil sa biyaya ng ating mahal Panginoon na minamahal, tayo po, mga minamahal, ay inaring ganap. Tayo po, mga minamahal, ay naging matuwid dahil sa ating pananampalataya sa mahal na Panginoon Kristo. Sabi nga ng Roma, kung mababasa rin po natin ng Roma, Kapitulo 5, talatang 12 at talatang 19, sabi diyan, mga minamahal, na sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, si Adan, ang lahat ng tao ay naging makasalanan at dumanas ng kamatayan. Ngunit sa pamagitan ng pagsunod din ng ating mahal na Panginoon Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao, ang lahat ng tao ay naging matuwid. Ibig sabihin, dahil sa pagsunod ng mahal na Panginoon, tayo po, mamamahal, ay nakasunod na rin. Amen. Tayo po ay nakasunod na rin. Basahin natin, Roma, Kapitulo 5, talatang 12, talo ng 19. Mamaya balik natin sa talatang 1. Dito po sa lahat ng mga taga-Roma, Kabanatang 5, talatay 12, italon ng 19 at balik ng 1. Kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Talon ng 19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Ano ng 1, taas ng 1. Yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Yan po ang ibig sabihin ng biyaya, mga minamahal. Yes. Hinihingi ng Diyos ang tinatawag na kumpletong pagsunod, ngunit hindi po natin maipagkaloob. Hindi natin maibigay. Kaya nga ito pong Dayan Richman, ang lumapit sa ating mahal na Panginoon, palibas sa bigo siya, hindi niya maipagkaloob. Sabi ng Biblia, maminamahal siya tumalikod, maminamahal na lumayo sa ating mahal na Panginoon. At sinabi ng mahal na Panginoon, mas magaang pa na pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa ang mayaman na papasok sa karya ng langit. Kasi hindi maibigay. Pero tandaan po natin, mga minamahal, lahat ng tao po, hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Hindi lamang itong iyang Richman. Lahat ng tao, kung mababasa niyo po rito sa Roma, Kapitulo 3, talatang 22 hanggang 25, sabi po rito, mga minamahal, sabi rito sa Roma 3:22, sa makatuwid bagay, ang katwiran ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sa lahat ng mga nagsapalataya, ay sapagkat walang pagkakaiba. Basahin po natin, mga minamahal, kaya simulan natin sa verse 10 muna, tapos talo ng 22 hanggang 25. Dito po sa Simulan natin sa verse 10. Dito po sa mga taga-Roma, Kabanatang 3, talatay 10, talon ng 22 hanggang 25. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Talon ng 22. Sa makatuwid bagay, ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo o Jesucristo sa lahat ng mga nagsisampalataya, sapagkat walang pagkakaiba. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakabot sa kalwalatian ng Diyos. Palibas ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Dito sa 25, na siyang inilagay ng Diyos na maging pangkalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang may pakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Amen. Yan pong ibig sabihin ng biyaya, mga minamahal. Amen. At sabi ng banal na kasulatan, walang nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala nga. Yan ang ibig sabihin, mga minamahal, ng biyaya. God demand perfect obedience, but we fail. Hindi maibigay ng tao. Kaya nga sabi, wala matuwid, wala kahit isa. Amen. Walang nakasunod sa kalooban ng Diyos, mga minamahal. Sabi, walang nakaabot. Sabi ng Romans 3:23, walang nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Pero sabi ng verse 22, sa makatuwid bagay, ang katwiran ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sa lahat ng mga nagsampalataya ay walang pagkakaiba. Ibig sabihin, walang pagkakaiba yung nakasunod ka sa buong kautusan ng Diyos at yung ikaw ay sumampalataya sa mahal na Panginoong Kristo. Wala pagkakaiba, para ka na rin nakasunod sa buong utos ng Diyos kung ikaw ay sumampalataya sa mahal na Panginoong Kristo. Yan ang ibig sabihin ng walang pagkakaiba. Yung mga gustong sumunod sa utos ng Diyos sa pamagitan ng kautusan, at ang mga taong sumampalataya kay Kristo ay naging matuwid dahil sumampalataya kay Kristo, wala raw pagkakaiba. Pareho lang. Amen. Pareho lang naging matuwid. Pero mga minamahal sa mga nais makasunod sa buong kautusan, sabi ng Biblia, hindi sila nakaabot sa kalatian ng Diyos. Hindi nakaabot sa kalatian ng Diyos. Pero sabi rito, palibas ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Sabi ng 25, na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob
sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran. At dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa na nagdaang panahon sa pagpapahinood ng Diyos. Ibig sabihin, pag sumampalataya na tayo sa ating mahal na Panginoong Kristo, sabi ng Biblia, maminamahal, na hindi napapansinin ng Diyos ang ating mga nagawa noong mga nagdaang panahon. Yan ay dahil sa pagpapahinood ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng grace. God demand perfect obedience but we paid. Pero ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoong Kristo dahil sa kanyang pagsunod. Dahil sa pagsunod ng mahal na Panginoong Kristo, maminamahal tayong lahat ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Para rin tayong nakasunod. Kaya nga sabi yung nakasunod sa buong kautusan at yung nanampalataya kay Kristo ay wala rin daw pagkakaiba. Naging matuwid din tayo sa harapan ng Diyos para rin tayong nakasunod sa kalooban sa buong kautusan ng Diyos. Yeah. Kasi sabi ng Biblia, mababasa po natin Hebrews 5:9, sabi, nang siya ay naging sakdal, siya ay gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng mga nagsampalataya sa Kanya. Ang gagawin na lang natin ay sasampalataya sa Kanya. Susunod tayo sa utos o sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hebrews 3:9 at sa mga 13:39, basahin natin mga talata. Dito po sa aklat po ng Hebreo Kabanatang 5, talatay 9. Sabi dito, Hebrews chapter 5 verse 9, at nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kanya. Dito sa aklat po ng Acts chapter 13, verse 39. Dito po sa Acts chapter 13, verse 39, sabi po dito, 39, at sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay naaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito hindi kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Yan po ang unang kahulugan ng biyaya. God demand perfect obedience, but we failed. Hindi na ipagkaloob ng tao. Pero sabi ng Biblia, dahil sa pagsunod ng isang tao, tayong lahat ay naging matuwid. Yes. Dahil sa Diyos na nagkatawan tao. Ibig sabihin, mga minamahal, ibinigay ng mahal Panginoon, mga minamahal ang pagsunod na yan upang tayo po, mga minamahal, ay ariin ganap para tayo maging matuwid. Siya na ang gumawa ng minamahal ng pagsunod sa kautusan. Sabi nga ng Mateo 5, talatang 17, sabi ng mahal na Panginoon na parito ko, hindi para sirain ang kautusan, kundi para ganapin. Yes. At ito'y ginanap niya, maminamahal, sabi ng Banal na Sulatan, tayo mga sumasampalataya ay ariing ganap dahil sa pananampalataya natin sa Kanya, para rin po tayo ang nakasunod. Sabi rito, at nang siya'y mapaging sakdal, siya ay gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng mga magsisitalima sa Kanya. Ano po yung inuutos niya? Sumampalataya. Sabi sa pamagitan, sabi, tayo naligtas sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya natin sa ating mahal na Panginoong Kristo. Yan po ang kahulugan ng grace. Yan ang ibig sabihin ng biyaya. Ang kalawang kahulugan nito, maminamahal, God demand perfection. But we are all frustrated and disappointed. Hiningi ng Diyos yung perfecto, di perfection, yung talagang pagiging sakdal ng tao para makarating sa langit. Pero maminamahal, tayo po ay bigo. Tayo po'y disappointed, tayo po'y frustrated. Hindi natin maibigay, hindi tayo makapapasok sa langit dahil ang makapapasok sa langit ay perpekto. Amen. Sabi ng Isaiah 57 verse 15, ang langit po ay isang napaka-perpektong lugar. Isang napaka-banal, isang sakdal na lugar, maminamahal. Kaya nga, ang makapapasok lamang doon ay mga perpekto. Sabi ng Job 13 verse 16, sa Job chapter 13 verse 16, walang sino man maminamahal na hindi banal ang makakapasok sa karya ng langit, ang makakarap sa Kanya, walang makakarap. Pero sabi ng Banal na Kasulatan, dahil po maminamahal sa ating mahal na Panginoon Kristo, tayo po ay aring sakdal, magiging sakdal tayo dahil po sa biyaya ng ating mahal na Panginoon. Kaya inutos dito ng mahal na Panginoon, maminamahal kayo magpakasakdal sapagkat ako ang Diyos ay sakdal. Amen. Kayo magpakasakdal. Sabi ng Mateo 5, talatang 48, God demand perfection, but we are all frustrated and disappointed. Hindi natin maibigay. Hindi natin maipagkaloob sa Diyos yung tinatawag na perfection, kaya nobody's perfect. Meron tayong mga bukang bibig na nobody's perfect. Pero mga minamahal, dahil sa ating mahal na Panginoong Kristo, tayo po mga minamahal ay naging sakdal. Amen. Magiging sakdal tayo sa harapan ng Diyos dahil sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Basahin muna natin mga talata mga minamahal. Kaya buksan muna natin ang Mateo 5:48 at Job 13:16. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 48. Kayo nga ay mga nagpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Dito sa Job chapter 13 verse 16, sabi dito, ito man ay magiging aking kaligtasan sapagkat ang isang di banal ay hindi makakarap sa Kanya. Amen. Ito man ay magiging kaligtasan sapagkat ang hindi banal ay hindi makakarap sa Kanya. Yes. Kaya sabi ng Biblia, be ye perfect. Be ye therefore perfect even as your Father which is in heaven is perfect. Ibig sabihin, walang makapapasok sa kanyang langit hindi perfect. Paano yan? Sabi ng Biblia, nobody's perfect. Walang matuwid, walang kahit sa lahat, mga naman ng tao ay may kapitasan, walang perfecto.
Pero dahil sa pananampalataya natin sa mahal na Kristo, mga minamahal, tayo po ay maliligtas. Nung unang panahon, mga minamahal, mga ilang tao lamang po ang mga perpekto. Ang tulad po, mga minamahal, ni Noah. Nung nilipol ng Diyos, mga minamahal, ang buong sangkalupaan, ang buong tao sa buong mundo, siya lamang po naligtas at ang kanyang pamilya. Dahil sa pagiging sakdal ni Noah, mga minamahal, naligtas ang kanyang buong sambayan, pati kanyang pamilya naligtas dahil siya ay lumakad na sakdal sa harapan ng mana, sabi Genesis chapter 6 verse 9. At nung kapanahonan po ni Daniel, siya ay lumakad ng sakdal sa harapan ng Diyos. Nung panahon ni Job, lumakad silang sakdal sa harapan ng Diyos. Sila lang mga minamahal ang mga tao na naging sakdal, ilang piraso lang. Sila lamang po ang pwede pumasok sa kanang langit. Pero dahil sa biyaya, dahil maminama sa biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay nangaligtas dahil sa ating pinakamamahal na Kristo. Yan ang ibig sabihin ng grace. Kasi nung unang panahon, kung mababasa niyo, Ezekiel 14:14, sabi ito, kahit nandun si Job, kahit nandun si Daniel, kahit nandun ang mga matutuwid na tao, mga sakdal na tao sa lugar na yan, sila lamang ang maliligtas. Yung mga taong hindi sakdal, yung mga taong makasalanan, mapapahamak sila kapag dumating ang hatol ng Diyos, maminamahal. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat lahat ng mga taong sasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ay magiging sakdal. Kung tayo po, maminamahal, ay magbibigay ng pananampalataya, magbibigay po tayo ng panahon na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Basahin natin yung Ezekiel, maminamahal, 14, talatang 14. Dito sa kalat ng Ezekiel chapter 14 verse 14, bagaman ang tatlong lalaking ito na si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa sa pamagitan ng kanilang katwiran, sabi ng Panginoong Diyos. Amen. Amen. Yan yung mga sakdal ng unang panahon, mga minamahal. Si Noah, si Daniel, at si Job. Sabi ng banal Satan, siya lumakad na may sakdal na puso sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Pero nabasa po natin mga minamahal na kahit naroon, mga minamahal, ang tatlong matutuwid na taong ito, hindi po sila maliligtas ang mga tao dahil sa pagiging sakdal ng mga taong ito. Kahit naroon, mga naman si Daniel, nandun si Job, nandun si Noah, mga naman sabi, hindi pa rin maliligtas ang mga tao, mga naman. Ang maliligtas lamang ay ang tatlong taong ito kapag dumating ang hatol ng Diyos. Pero ang biyaya ng mahal na Panginoon, kung tayo sasampalataya sa ating mahal na Panginoon Kristo, tinanggap na po natin ang kaligtasan. Amen. Sabi dito sa Colossians, Kapitulo 1, talatang 13 hanggang 14, tinanggap natin ang kapatawaran ng ating kasalanan, tinanggap natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa sa pamagitan ng kanyang dugo. At ang sabi, tinanggap po natin, yung salvation now, but perfect later. Matanggap po na natin ang kaligtasan at pag tayo po ay nakatanggap ng kaligtasan sa pamagitan po ng biyaya, mga minamahal, sabi, diyan po tuturuan na tayong lumakad ng sakdal sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng mga taong lingkod ng Diyos na nangangaral ng matuwid, na nangangaral ng tunay na ebanghelyo na salita ng Diyos. Basahin natin Colossians 1:13 hanggang 14 at talon natin ng 22, talon ng 28. Dito sa aklat po ng Kolosas, kabanatang 1, talata po 13 hanggang 14, talon ng 22 at 28. Sa 13, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kanya ng anak ng kanyang pag-ibig. 14, na siyang kinaroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Talong 22, gayon may pinagipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laban sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap ng mga banal at walang dungis at walang pintasan sa harapan niya. Talong 28, na siya naming inihayag na pinaalalahan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang mahirap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Amen. Amen. Yan po, mga minamahal, napakagandang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Yes. Ginawa niya muna tayong banal. Sabi, tayo po, mga minamahal, ay pinagkasundo ng mahal na Panginoon. Tayo po ay inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya na patawad ang ating kasalanan. Sabi na siyang naligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng kanyang anak, na siyang pinaroroonan ng katubusan ng ating kapatawaran ng ating mga kasalanan. At ang sabi po rito, na dahil sa kanyang kamatayan, mga minamahal, tayo po ay naiharap ng mga banal, walang dungis, walang kapintasan sa harapan niya. Amen. Naging banal tayo, naging walang dungis, naging sakdal tayo sa harapan ng Diyos dahil sa kamatayan ng mahal na Panginoon Kristo. Kaya ang nangyari, mga minamahal, sabi nga ng 28, ito yung salvation now, but perfection later. Ibig sabihin, maliligtas muna tayo, gagawin muna tayong banal ng mahal na Panginoon, tapos habang tayo po naglilingkod sa mahal na Panginoon, tsaka tayo tuturuan ng mga lingkod ng Diyos, ng mga mangangaral ng salita ng Diyos, paano tayo lalakad ng sakdal sa harapan ng mahal na Panginoon. Sabi dito, sa Colossians 1:28, na siya namin inihayag na pinaalalanan ng bawat tao at tinuturuan ang bawat tao ng buong karunungan upang mayarap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Ang Diyos ay nagdagay ng mga lingkod ng Diyos, yung fivefold ministry. Naglagay siya ng pastor, naglagay siya ng evangelista, naglagay siya ng apostol, naglagay siya ng propeta, naglagay siya mga namal ng guro para tayo maging sakdal. Ibig sabihin, pinatawad muna yung kasalanan natin at dahil sa pagkabuhos ng dugo ng mahal na Panginoon, tayo po ay naging walang dungis, walang kapintasan, naging banal. Pero pagkatapos nito, tsaka tayo tuturuan lumakad ng sakdal sa harapan ng Diyos. Amen. Kung meron tinatawag na study na pay later, dito po sa biyaya, dito po sa grace, sabi ng Biblia, maninamal, holiness now, but perfection later. Yes. Salvation now, but perfection later. Niligtas na muna tayo, ginawa muna tayo walang dungis,
is, ginawa mo na tayong banal sa pamagitan ng dugo ng mahal na Kristo. Pero tuturuan naman tayong lumakad ng sakdal sa pamagitan ng mga lingkod ng Diyos. Ito po ang mga lingkod ng Diyos sa Efeso 4:11 hanggang 12. Kaya hindi basahin natin ng Efeso 4:11 hanggang 12. Dito po sa kalat ng Efesyo, Kabanata 4, talatay 11 at 12. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y evangelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro. 12, sa ikasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen. Amen. Yan po ang sinasabi ng Biblia, kami naman, na yung salvation now, holiness now, but perfection later. Binigyan tayo ng pastor, binigyan tayo ng guro, binigyan tayo ng apostol, binigyan tayo ng evangelista, binigyan tayo maminamahal ng mga propeta upang maiharap tayong sakdal, walang dugi sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin namin naman, kung mayroong study now, pay later, mayroong pong tinatawag na salvation now, holiness now, but perfection later. Tuturuan tayo maging sakdal, tuturuan tayo lumakad, mga minamahal na matuwid sa harapan ng Diyos, maging sakdal sa harapan ng Diyos. Ngayon, ang pangatlong tanong, mga minamahal, after we receive salvation through grace, what we must do to maintain salvation? Anong kinakailangan natin gawin pagkatapos natin tanggapin ang kaligtasan, pagkatapos natin tanggapin ang biyaya ng mahal na Panginoon? Ano po ang dapat po nating panatilihin upang huwag maagaw sa atin ang kaligtasan? Huwag tayong mahulog kami naman sa kamay ng Diablo. Sabi po ng Roma, Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 12, at mamaya sa Roma 6, 1 hanggang 2, talo ng 15, 16, at talo ng 18. Basahin po natin, ito po ang mga dapat natin gawin. Huwag kayong maniwala kami naman doon sa nagtuturo na once you save forever. Yung tinatawag nilang OS, once you save forever, yung turo nitong mga tinatawag po na fundamental na mga sekta, mga denominasyon na nagtuturo na kapag naligtas ka raw, hindi na rumaagaw ang relasyon mo sa Diyos sapagkat anak ka na niya. Hindi ka na maaagaw ng Diablo, hindi na mawawala ang kaligtasan mo. Kahit bumalik ka sa kasalanan, maglublob ka, uli sa pagkakasala, ligtas ka pa rin, mali yun. At sabi rito, Roma 12, 1 hanggang 2, at may sa Roma 6, 1 hanggang 2, mamaya 15, 16, at talo ng 18. Dito sa aklat po ng mga taga-Roma, Kabanatang 12, talatay 1 hanggang 2. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo alang-alang sa mga habagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaya ayon sa Diyos na siya ninyong katapatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos ng kalooban ng Diyos. Dito sa Roma chapter 6 verse 1 up to 2, talon ng 15 hanggang 16, talon ng 18. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay mapanagana? Huwag naman mangyari. Tayo mga patay na sa pagkakasala. Paano tayo mabubuhay pa riyan? Talon ng 15 hanggang 16. Ano nga? Magkakasala ba tayo dahil sa tayo wala sa ilalim ng katusan? Kundi sa ilalim ng biyaya, huwag naman mangyari. Isais, hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihandog ang inyong mga sarili na pinakalipin upang tumalima ay kayo ay mga alipin niyong inyong tinatalima, maging sa kasalanan sa ikamatay, maging sa pagtalima sa ikapagiging matuwid. Talon ng 18. At yung magkalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Amen. Yan po, maminamahal. Yan po ang gagawin po natin after we receive salvation. Yes. Naligtas tayo sa pamagitan ng biyaya, maminamahal. Pagkatapos na matanggap natin ito, maminamahal, sabi ng Biblia, by the mercies of God, that we may present your bodies a living sacrifice. Ang katawan natin, ihandog natin sa katwiran. Ihandog natin, maminamahal, nakaaya-aya sa harapan ng mahal na Panginoon. Kung ihandog natin ito dahil sa naligtas tayo sa biyaya, inihandog uli natin ang ating katawan sa kasalanan. Sinabi ng Biblia, maminamahal, ang mahal na Panginoon ba ay ministro ng kasalanan? Hindi dapat mangyari, maminamahal, sapagkat ang ating mahal na Panginoon Kristo hindi ministro ng kasalanan. Sabi ng Banal na Sulat na tayo po ay mag-iba sa pamagitan ng pagbabago ng ating